Mga boss, meron akong nabiling Bluetooth speaker. 18 pesos lang. I-unbox natin. Tingnan natin kung maganda. Maganda naman yung feedback niya sa Shopee. Kaya palagay ko okay naman to. Pero nakita ko din sa product description niya na 500 mAh lang ang capacity ng battery niya. Kaya papalitan na din natin. Ayan mga boss, ito na. Buksan na natin. Ito na mga boss, sobrang liit lang niya at sobrang gaan. Nakalagay sa box niya 3 inches daw to. Yung size ng speaker mga boss ang sinasabing 3 inches. Sukatin muna natin yung mismong box. 5.8 inches yung taas ng box niya. Yung lapad naman ay 4.1 inches. Buksan na natin to mga boss. Ayan, ito na yung mismong Bluetooth speaker. Maganda yung design niya mga boss, parang kagaya ng mga nakikita kong malalaking speaker na may stand. 5.6 inches ang taas ng mismong Bluetooth speaker. 3.9 naman ang lapad. Ito na mga boss, palitan na natin yung battery niya. Ito ang ipapalit natin, isang 18650 battery na may capacity na 2900 mAh at lalagyan na rin natin ng BMS. Ito na mga boss, kalasin na natin to. Meron lang siyang 4 na tornilyo dito sa likod. Tanggalin lang natin lahat. Ito na yung loob niya mga boss. Bali lahat ng parts ay nandito lang sa bandang harap. Yung kalahati ng case niya sa bandang likod walang kahit anong parts na nakadikit. Kaya pwede siguro tayong maglagay dito ng mas marami pang battery. Pero ako, isa lang muna ang ilalagay ko. Mataas naman ang capacity nito kaya tatagal naman ang maghapon. Baka nga kahit 2 araw kayang tumagal. Ngayon mga boss, tanggalin na natin tong battery. Mas maliit pala yung battery na to kaysa sa 18650. 14500 ang tawag sa battery na to. Kasi 14mm ang diameter o yung lapad niya. Tapos 50mm ang haba. Tapos yung 0, yung hugis ng battery. Parehas lang naman silang lithium kaya pwede natin siyang palitan ng 18650 battery. 3.7 volts din ang nominal voltage niya at 4.2 volts din ang full charge. Ayan mga boss, meron siyang 3.9 volts. Itong ipapalit nating battery, meron lang 3.3 volts. Matagal na kasi itong hindi na-charge kaya ganyan kababa ang karga niya. Ngayon naman mga boss, kakabitan na natin ng BMS itong battery. Bali, ilalagay ko na lang pala sa description yung link ng mga materials na gagamitin natin. I-click nyo na lang yun mga boss para hindi na kayo mahirapan pa maghanap. Lagyan muna natin ng tape yung battery kung saan natin ipapatong o ididikit yung BMS. Ngayon, idikit na natin yung BMS gamit ang electrical tape. Siya nga pala mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Lagyan na rin natin ng lead yung positive at negative terminal ng battery.
Lagay na rin natin ng lead yung B+, B-, P+, at P- ng BMS. Ngayon mga boss, lagyan na natin ng wire yung B+ ng BMS papunta sa positive terminal ng battery. Sunod naman ay sa B- ng BMS papunta sa negative terminal ng battery. Ngayon mga boss, itest natin kung may output ang BMS. Dapat may masusukat tayong 3.3 volts kasi 3.3 volts yung karga ng ating battery. Ayan mga boss, meron siyang output na 3.3 volts. Sunod mga boss ay pwede na natin ihinang itong wire na pinutol natin kanina galing sa battery. Ihihinang natin to sa P+ at P- ng BMS. Unahin natin yung red wire o yung positive wire. Ihinang natin to sa P+ ng BMS. Sunod yung black wire naman o yung negative. Ihinang natin to sa P- ng BMS. Ayan mga boss, dito natin ididikit yung battery. Pwede tayong maglagay ng maraming battery dyan kasi napakaluwang pa ng space. Testing na natin mga boss. On natin yung switch dito sa taas. May SD card na nga pala na naka-insert dito sa speaker kaya kung mapapansin nyo, nag-play agad yung music pagka-on. Ayan mga boss, okay na to. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.